Tamang-tama po, makakausap po natin ang President and Founder ng Lawyers for Commuter Safety and Protection, walang iba kundi si Attorney Ariel Inton. Attorney Inton, magandang hapon po. Magandang hapon sa iyo, Bong, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Attorney Inton, yung sa ride-hailing app na, well, apparently, nang harass ng kanyang paserong babae, ano po ang ikakaso natin dito? Yan nag-viral yata yung may nag-viral kasi Yes. na di umano may sexually harassed passenger ng driver ng GSM. Aha. Oo. Ngayon, a few days after that, may lumapit sa Lawyers for Commuter Safety and Protection. Pero sa amin lumapit na ibang complainant at ibang driver ng GSM ang kanyang kino-complain. Parehong Ibig sabihin, parehong TNBS to. pareho. Okay. Meron, sayang nga, hindi ko na i-viral sa'yo, but we filed already yung kaso sa LTFRB, no? Pati yung kanyang statement. Uh-huh. No? Pati yung kanyang statement, ito nga, tinitingnan ko sa records, na itong nangyaring to, yung ibang driver, no? It's not the driver na nag-viral. Nag-viral, okay. Iba rin yung complainant. Okay. So, oo. Ngayon, we read dun sa mga yung mga post ng LTFRB Yeah. na pinagaan yung pag-file ng ganitong mga sexual harassment cases. Mhm. No, yung mga sexual harassment cases. Pinal na nga namin yung itong sa mga sexual harassment case dito sa kasong to. Ngayon, ang kwento ng complainant dito, siya ay empleyado rin ng GSM. Okay. Tapos, isinakay siya ng driver dun sa kanyang unit. So, when you are already inside the unit, Commuter regardless ka. of whether you are an employee of that company, matuturing ka ng pasahero kasi nasa loob ka ng unit, di ba? Oo, doon nangyari. Doon. So, eto, sinabit namin sa LTFRB para magkaroon ng show cause order sa GSM. Na? Pero, alam naman natin, Bong, na ang LTFRB and jurisdiction niyan ay dun sa prangkisa lang. Prangkisa lang. Diba? Sa franchise. It is not a prosecutorial agency. Yes. No? And it has no power to sentence or file in court. Yes. Una yung alleged itong alleged na salarin Yung driver. sa court dahil hindi naman sila fiskal. Okay. Pero ang LTFRB, a few months ago, probably a month ago, nakita rin natin, ito nga maganda kasi abogado si Attorney Vigor Mendoza. Yes. Malawak yung kanyang experience sa practice. Uh-huh. He signed on behalf of LTFRB parang a memorandum of agreement with the Department of Justice to prosecute colorum cases. Sa tingin ko, pwedeng isama tong mga criminal cases which allegedly committed sa public transport. Kasi yung mga victim, eto na, yung mga ibang pasero,
Siyempre, ayaw nila maabala dyan, di nila alam Correct, pupuntahan, ganyan. Oo. So, hinahayaan na lang, di ba? Yung mga biktimang yan, sino tutulong? Kaya maganda rin yung ginawa ni Atty. Vicor doon sa kolorong cases, pero siguro magandang idagdag to that Yeah. the DOJ will be able to coordinate with LTFRB in prosecuting criminal complaints that were committed inside public transport. No? Whether the victim is the passenger of the driver, kasi minsan yung driver naman ang nagsusumbong na sila daw Ay, nahaharas. sexually assaulted by the Oo. passenger Oo. o kaya Oo. naging ng conductor, di ba? Biktima. So, tingin ko maganda yon na DOJ would be able to help kasi ang LTFRB hindi naman prosecutor. Yeah. Di ba? Pero yung public transport, yan ang area ng LTFRB. Pero Diba? Attorney So, Hinton, Attorney Hinton, maputol lang kita, no? Same company to, no, GSM Philippines, nung isang driver na nag-viral din for sexual harassment. So this is the Yes, second oo. time. This is approve na ba yung separate case. Oo nga. Oo. So, approve na ba yung prangkisa nito talaga ng GSM Philippines? O Siguro, naka-provisional authority pa ito? naka-provincial authority lang sila. Oo. Kaya siguro, mai-consider yung ng LTFRB yung mga final namin, Oo. no? Para makita na ito mukhang hindi lang yun nag-viral pala ang may involved yung isang driver nila. At dito Yes. yung complainant mismo yung mismong empleyado. Empleyado. Attorney Hinton, ito no, dalawa. Okay, pagpalagay na nating empleyado yung isa, pero at the same time, sumakay pa rin sa taxi, sinasabi mo nga, sinakay sa taxi. automatically, So, she becomes a commuter, no? Oo. Palagay mo Ano ba? siya? Kasi wala pang 2 buwan siguro magmula na nangyari yung isang incident, ngayon meron na naman. Do you think that there might be more incidents like this pero hindi lang nagko-complain yung mga pasahero and if so, kanino sila, where will they turn to complain about this? Kasi syempre kung nasa sexual harass sila, parang nakakahiya naman, parang nabastos ako, di ba? Tama, Yung alam gano'n, mo, no? tama ka po. No? Oo. Sometimes, ang ginagawa ng victim, tatahimik na lang kasi Kaya nga nahihiya. No? Kaya maganda nga na ang Department of Justice makatulong sa mga ganyan usapan. Kasi na-experience ko na yan when I was with LTFRB, yung board member ako. Merong mga rape cases. Yeah. Sa public transport. At kung hindi mo tututukan, talagang kawawa yung pasahero. Kaya malaking bagay itong ginawa ng LTFRB na pinadali yun mag-complain. Pero DOJ has to step in dito. Siguro, marami na silang prosecutor at meron kasing kasi ang LTFRB, kasi sabihin ng jurisdiction nila is yung prangkisa lang. Pwedeng masuspend or what, and then recommend the driver na tanggalan ng lisensya. Pero paano makukulong? Yes. Kailangan talaga yun. Kailangan ng prosecutor. Yes. No? Yung makipag-coordinate. At malaking bagay yung pagka ganun. Palagay ko, magiging warning yan sa mga... magiging deterrence. Magiging deterrence to, definitely. Sexual abusers. Yeah. At alam mo, kami rin, sinasabi rin namin, Bong, sa mga
driver, pasahero, avoid having a conversation that involves your personal life Totoo. with the driver or the passenger. Oo. Kasi, minsan, bakit mag-isa ka lang, iha? Oo. Ang gabing-gabi na, wala ka Oo. bang boyfriend? Yan, mga ganun. Ako, siyempre, Ay, iba na yun. yung mga dyan. come-ons Iba na nila, tama. yung dating dun sa pasahero. And kapag ka ganun, baka makimanda Yes. ka nga. Pero aside from this pala, no, Attorney Hinton, isinusulong nyo rin ang mahigpit na pagpapatupad ng pilahan sa mga terminals at loading and unloading zones. So, Yes, oo. Alam ko, ano ka dyan. Yes. Alam mo yan. Oo. Pareho Saksi- tayong saksi ako dyan. nasa kalye lagi. Yes. Kapag ka rush hour, yung mga senior citizen, yung mga pregnant, at Yes. yung mga bata, maaga yun aalis para makasakay kagad. Oo. Pero hindi makasabay sa malasombing unahan Tama. na makasakay. No? Na makasakay. Natatandaan ko, Oo. to, Attorney Hinton, nung nasa EDSA ako, pero wala pa tayong busway. Ang tawag ko dyan, survival of the fittest Kasi Oo, wala parang- talagang walang sinisinin dyan. Yung matanda ka, buntis ka, babae ka, wala, nagkakalimutan lahat totoo yan. yun. Oo, Totoo yun. lahat. Kaya, kawawa naman yung mga yon. So, ang tingin namin, maganda ma-institutionalize yung pilahan. Hindi lang sa terminals, kundi sa mga loading and unloading. Oo, okay. Kasi, dapat first come, first serve. Ay, yun nga dapat senior citizens sa PWD. Dapat may preference nga yun Kaya, sa ibang bansa, like for instance sa Korea, yeah. pagkagabi, meron silang exclusively for women only na mga public transport pagkagabi. No? Like ganon. And a few years back, ang LTFRB, meron din project na may preference din yung pagsakay ng mga babae. buntis, Mm. yung mga mga grade schoolers, mga senior sa public transport. Ganyan ang ginagawa nila sa train natin, sa MRT and LRT. There is a separate na bago. Oo, para sana para sa mga yung mga buntis, PWD, senior citizens. Pero ito, ito pala, no, nahanap ko na yung complaint. We filed it January 20, 2025 sa LTFRB at GSM Philippines nga. GSM wow, Philippines. So, same it's the company. Pwede kong ipadala sa ito through Yes. Viber para mabasa mo. Yes. No? After the interview, I can send it to you. Sige. Thank you Attorney Hinton. Pero yung itong mga pilahan na to, no, siguro napaka-timely nito kasi alam mo, Attorney Hinton, napunta na ulit sa akin yung Metro Base, and I was just watching yung loading and unloading dyan sa may Commonwealth, no? And very timely itong sinusulong mo na to dahil Ito yan. nakita ko kung paano Parang mga zombie yan. parang war zone talaga. Sasalubong sasalubong Sa mga mga sasakyan. buses. Oo. Chance passengers na dyan kasi by the time na umalis yung bus sa Fairview, punuan na yun. Puno na Oo yun. nga Pagdating dyan sa may Commonwealth, Sandigan Bayan, Doña Carmen, etc. Correct. na dyan yung mga pasahero na nanggagaling sa mga biggest barangay sa Quezon City, wala nang Sinasalubong. chance passenger na lang sila dyan. Oo. Kaya, ang suggestion nga namin, dapat may mga buses na nag-o-originate na nga dyan sa mga lugar na yan It's not really cutting trip, but it's like the train na sa umaga, nag-o-originate na doon para yes. na nakakasakay na kaagad. Kumbaga, yung mga bus na yun Tama. ay walang sakay. Doon nag-originate. Doon na sila mag-originate para maisakay na lang yung mga mga doon nang gagaling. Para hindi sila chance passenger dun sa mga nanggagaling ng Fairview. Yes.
Magandang suggestion, Attorney Inton. Pero sa susunod na update naman kami kung ano nangyari dun sa kaso kung na-file nyo na sa DOJ. Yes, At I will send you the complaint affidavit now. And I hope, ito sigurado mabibigyan ng ng Kaukulang pansin ng kaparusahan. LTFR dito. Yes. Because we named the driver, we already have the affidavit of the complainant. Okay. Sa susunod na follow up namin yung sa kaso na yan, Attorney Inton, we'll interview you again. Maraming salamat for taking our call. Salamat, Sir Bong. Thank you Alright, very much. sa ulitin. Yes, thank you. Yan po, nakapanayan po natin si Attorney Inton ng founder, president ng Lawyers for Commuters Safety and Protection, LCSP. Magbabalik po